Isa na namang dessert recipe ang aking ibabahagi sa inyo. Perfect itong panghanda ngayong darating na Pasko at pwedeng-pwede mo itong pagkakitaan. Napakadali lang gawin at napakasimple lang ng ating mga ingredients. At kahit wala kang ref ay makakagawa ka nito. Kailangan lang natin dito ng isang pack ng crushed graham. At maglalagay din tayo dito ng 100 grams ng melted butter or margarine. Haluin lang natin ito hanggang mag-well combine na silang dalawa. Kapag ganito na yung itsura niya, parang buhangin na magaspang, okay na ito. Kung wala po kayong ganitong baking tray, pwede naman yung photo molder na ang gamitin ninyo. Lalagyan lang natin ito ng cupcake liner. Ang size pala nito ay 3. Then maglalagay tayo dito ng 1 tablespoon each para sa ating graham base. Yung photo liner, ang gamitin po ninyo ay yung large para kasukat yun ng cupcake liner na size 3. Ayan, ipa-flatten lang natin yung ibabaw niya para pantay tingnan. Then, set aside muna natin. Dito naman sa ating isang bowl, naglagay ako dito ng 5 pirasong egg yolk. Durugin lang muna natin ito para hindi na tayo mahirap na hagilapin mamaya. Then, kapag na-mix na natin ng mabuti, maglalagay na tayo dito ng 1 can ng condensed milk. Kahit anong brand naman ay pwede. Isunod na rin natin yung ating 1 can ng evap milk. At maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla extract. Maglalagay din pala ako dito ng food color na yellow para magmukha talaga siyang leche flan. Konti lang naman, pampatingkad lang ng kulay. Halu-haluin na natin ito hanggang mag-well combine na lahat yung ating mga ingredients. At syempre, para mas maganda yung texture ng ating flan mixture ay sasalain lang natin ito kahit isang beses lang. Ayan, set aside muna natin. At dito naman sa isang kaserola, maglalagay tayo dito ng 1 sachet ng clear gulaman. At maglalagay din tayo dito ng 700 ml ng tubig. Halu-haluin lang natin hanggang madissolve na yung ating gulaman. At lulutuin lang natin ito sa katamtamang apoy hanggang sa ito ay kumulo na. At kapag kumulo na, patayin lang muna natin yung ating apoy. Then ibubuhos lang natin yung ating flan mixture ng paunti-unti. Take note po, nakapatay po yung apoy ko dito habang pinaghahalo ko silang dalawa. Sa puntong ito ay pwede na nating buksan ulit yung ating kalan sa mahinang apoy lang. Then lulutuin lang natin ulit siya for another 5 minutes. At kapag luto na siya, ibuhos natin agad sa ating graham base. Madali lang kasi itong mamuo kaya kailangan talaga mabilisan yung paglagay natin dito. Ang dami kong nagawa mga mare, pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan ngayong parating na Pasko at bagong taon. Kulang kasi ang crushed graham ko dito kaya hindi ko masabi kung ilang cupcake liner lahat yung nagawa ko. At habang ito ay pinapalamig natin, magawa naman tayo dito ng slurry. Pinaghalo ko lang ang 3 kutsara ng cornstarch at 2 cups ng tubig. Dito naman sa ating kawali, magkakaramelize muna tayo ng asukal. Kailangan po ay mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Kapag natunaw na yung ating asukal, ibuhos na natin yung ating slurry. Huwag kayong mag-alala kung tumigas yung inyong asukal, okay lang naman kasi matutunaw din naman ito. Basta halu-haluin nyo lang ito hanggang sa ito ay lumapot na. Hanggang sa makuha nyo na yung ganitong consistency, patayin nyo na yung apoy. Malamig na yung ating graham flan, pwede na nating ilagay yung ating toppings. O diba mga mare, napaka-presentable, pwedeng-pwede na ito sa Pasko. Para sa inyong mga bisita at mga mahal sa buhay. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating dessert recipe ngayon, pwede pong palike and share din. Mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Yung full ingredients ay ilalagay ko na lang po ulit sa ating comment section box. Shoutout kay Ma'am Nicetas Corpus from Batak City, kay Ma'am Nona Nuway from Negros Oriental. Maraming salamat po sa panonood. Bye!